Deficiency in substance ng dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, pagbobotohan sa House Justice Committee. Department of Energy nakatakdang makipagpulong sa mga oil company sa bansa. Pagtitipid sa paggamit ng produktong petrolyo, inirekomenda. Ilang senador dumalo sa executive session ng Ethics Committee hearing ngayong araw. 10 kasunduan na may kaugnayan sa defense, agriculture, trade, investment at iba pa nilagdaan ng Pilipinas at South Korea. Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla mariing pinabulaanan ng issue ng extrajudicial killings sa ilalim ng Marcos administration. Philippine National Police Anti-Cybercrime Group pinakilos na sa paggalat sa social media ng fake nationwide suspension ng trabaho at klase dahil sa umano'y security threat. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, March 4, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Insufficient in substance para sa ilang kongresista ang ilang alegasyon sa ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, tinuligsa naman ang isang kongresista sa naging pahayag nitong itinuturing na offensive sa kababaihan habang tinatalakay ang reklamong impeachment. Ang detalye mula sa balita ni Rosalie Coz. Nagpahayag ng agam-agam ang ilang House Justice Panel members kung sufficient in substance ba o pasok sa impeachable offense ang ilang aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte sa ikatlong reklamong impeachment. Kabilang narito ang umano'y hindi maipaliwanag na kayamanan at pagpalyang ideklara ang lahat ng ari-arian sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng Vice Presidente. Ang fifth ground for impeachment sa inindorsong reklamo ni mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Sa kasalukuyan, wala pang attachments o mga dokumentong kalakip para suportahan ang mga naturang mga aligasyon. Ayon kay Representative de Lima, sa hearing proper ng impeachment proceedings, target nitong ipasapina ang bank records at SALENs ng Vice Presidente mula ng Davao City Mayor at Vice Mayor pa ito. Would these allegations not be in contravention with the Supreme Court resolution or decision in the case of Sara Duterte versus House of Representatives when it said that we should only be including allegations for impeachment for actions done while she is holding an impeachable office? From the statements kasi that were given, the SALENs she was referring to was in 2007 to 2017, way before the Vice President, she became Vice President. No? Secondly po, na-mention din po ng endorser nung bank deposits, but these were just allegations. No? Walang sinabi na may proof na may bank deposits of this and that. No? We submit, however, that this does not mean that we cannot include acts that were committed prior to the incumbency of the official, here the Vice President. We can do that so long as we prove that. Makikita po natin yan dun sa mga ipapasabina ng mga dokumento as well as supported by testimonial evidence. I believe that the fifth ground fails to meet the constitutional and legal standards required for impeachment and should be. Nothing here pertains to the office of the Vice President, the acts of the Vice President of enriching herself as Vice President. Clearly, we cannot go to the future and say that in the future we can have, if there's a hearing, that they're going to fish for more evidence.
Because we are deciding based on the recital of facts in the complaint. And it will never be taken up because they are not in the complaint. And the Vice President will be asked to answer those that are her own actuations and acts as Vice President. So clearly, Madam Chair, clearly, the ground for number 5 is totally devoid of any substance against the Vice President because all the acts stated, which is 107 to 109, pertains when she was Vice Mayor and Mayor. So this has to fail. Kwestiyon din ni Congressman Rodriguez ang ika-6 na ground sa reklamong impeachment o ang umano'y mga ginawa ng Vice Presidente para pabagsakin ang gobyerno, mag-udyok ng sedisyon at pag-aaklas. Here are now, based on the footage, that the Vice President did not in any way call to arms our people to rise against the government. So all of these are all on desire and imaginations. Nothing actual, nothing that is clearly impeachable. We cannot just downplay the presence of VP Sara dun sa mga rallies na yon na clearly ay naghihikayat tungkol sa yung continued existence of this government, of the president. Kasi nga, in those rallies, she never disowned, she never detached herself from those statements. That this has to be taken in totality, the circumstances, those incidents, and the context is really very important in scrutinizing this particular ground. Dumepensa rin si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay, House Deputy Minority Leader, kaugnay ng mga alegasyon laban kay VP Duterte. Pero nakapagbitaw ito ng pahayag kaugnay ng isang aktres na tinuligsa ng mga kapwa kongresista at pinabura sa record ng House Justice Committee. Madam Chair, I would like to have those statements stricken from the record. Madam Chair, There is Happy nothing Women's Month, Madam Chair. sexual dun sa sinabi ko. Nothing immoral. It's just, I said, may na-imagine ako. I think there is nothing wrong. Nevertheless, Madam Madam Chair, Chair. I want that deleted in the record. Si Gabriela Party List Representative Sara Elago nais na maglabas ng public apology si Congressman Suntay kaugnay ng issue. Samantala, ngayong araw ng Miyerkules, tatalakayin naman ang sufficiency in substance ng ika-4 na reklamong impeachment na inihain ng abogadong si Nathaniel Cabrera at iniendorso ni na House Deputy Speaker Paulo Ortega V at Manila 6th District Representative Benny Abante. Ayon kay House Justice Panel Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, target na ring pagbotohan ang dalawang reklamo kung sapat ang nilalaman. Kung matukoy na sufficient naman in substance, posibleng maisagawa ang hearing proper sa buwan na ng Abril. This will definitely happen after the Holy Week because we need to provide time for the responsive pleadings. You heard me already, we will be anticipating answer and then reply and then rejoinder, no? 10-3-3. Tapos we have to give allowance pa to the time, the day, or the period on which the same will be delivered to the proper recipient, no? Tiwala naman si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, member din ng House Justice Panel, na matatapos ang impeachment proceedings ng Kamara laban kay VP Duterte sa loob ng itinatakdang panahon ng saligang batas at panuntunan ng Kamara o bago pa mag-Sine Die adjournment ang Kongreso sa Hunyo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pagbobotohan na ng House Committee on Justice ang sufficiency in substance ng dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bago ito, tatalakayin muna ang ika-4 na reklamong impeachment na inihain ng abogadong si Nathaniel Cabrera at iniendorso ng dalawang House Majority members. Ang detalye ihatid ni Rosa Licoz live.
Rosalie, ano yung inaasahan sa deliberasyon ng House Justice Committee sa impeachment complaint laban kay VP Duterte? Aga tatapusin na ngayong araw ng House Justice Committee yung deliberasyon sa sufficiency in substance ng ika-4 na reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Itong ika-4 na reklamong impeachment ay inihain ng isang abogadong nagngangalang Nathaniel Cabrera at inendorso ng 2 majority members, no? Partikular na ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V at Manila 6th District Representative Benny Abante. Ayon kay House Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, pag natapos na yung discussion or deliberations dito sa sufficiency in substance ng ika-4 na reklamo, pagbobotohan na ng House Justice Panel kung sufficient in substance yung 3rd and 4th impeachment complaint. Pakinggan natin ang pahayag ni Congresswoman Luistro. And by the end of our deliberations today, it is my hope that this committee will consider all the arguments from day 1 until today, from March 2 until March 4, and be prepared to vote on the sufficiency in substance of both the 3rd and the 4th impeachment complaints. This is not about personalities. This is not about political convenience. Hindi ito laban ng kampo. Ito ay usapin ng konstitusyon. Giit pa ng kongresista kung sapat ang reklamo para umusa, dapat ituloy ang impeachment proceeding. Kung pasok din anya sa constitutional threshold o hinihingi ng saligang batas, hindi dapat anyang matakot at dapat isulong yung prosesong nakasaad sa konstitusyon. Aga kagaya kahapon ay iniisa-isa yung mga ground for impeachment sa ika-4 na reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Natapos nang talakayin yung unang ground na matinding pagbabanta ng Vice Presidente laban sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Ngayon naman ay nasa ikalawang ground na itong House Justice Panel o yung sinasabing alegasyon ng maling paggamit sa confidential funds ng Vice Presidente at ng Department of Education nang ito pa ang kalihim ng kagawaran. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coos. Nanawagan si Quezon City Mayor Joy Belmonte kay 4th District Representative Bong Suntay na humingi ng paumanhin matapos ang umano'y inappropriate na pahayag nito tungkol sa aktres na si Ann Curtis sa pagdinig ng Kamara kahapon. Ayon kay Mayor Belmonte, ang sinabi ng kongresista ay salungat sa advokasya ng lungsod para sa pagpapalakas at proteksyon ng kababaihan. Giit niya, bilang dating miyembro ng Quezon City Council, si Suntay ay nakibahagi sa pagpasa ng Gender and Development Code at ng Bawal Bastos Ordinance, kaya't nakababahala ang kanyang naging pahayag. Hindi rin anya magdadalawang isip ang lokal na pamahalaan na labanan ang kahit anumang magpapababa sa dignidad ng kababaihan. Sa naturang pagdinig ng House Committee on Justice, tinanggal sa record ang mga sinabi ni Suntay matapos itong tawagin ng chairperson na si Representative Bel Zamora. Gayunman, iginiit ni Suntay na wala siyang nilabag at depensa niya ang kanyang mga sinabi ay hindi isang krimen. Nanindigan si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay na walang mali siya ang ginawa niyang paghahambing o analogy patungkol sa isang sikat na aktres sa gitna ng deliberasyon ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte kahapon. Ngunit ayon sa isang kongresista, dapat sumailalim si Representative Suntay sa isang gender sensitivity training. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, humingi na ba ng paumanhin si Representative Suntay tungkol sa kanyang remark? Aga humingi na ng dispensa si 4th District Quezon City Representative Bong Suntay doon sa mga nasaktan patungkol sa kanyang naging pahayag kahapon, ngunit iginiit nito na wala siyang masamang intensyon sa kanyang mga nasabi.
Nanindigan si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay na walang malice o masamang hangarin ang kanyang nabanggit na analogy sa deliberasyon ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, ginamit niya ang pangalan ng isang sikat na aktres upang ipunto na ang desires at imagination kung wala namang aksyon ay hindi isang impeachable offense. Gaya kung paanong nakapaloob sa isa sa grounds for impeachment ang designated survivor remark ni VP Sara. Umani ito ng mga pagtuligsa mula sa mga kapwa kongresista at maging mga batiko sa social media. Isa na rito ang kapatid ng aktres ni Ann Curtis na si Jasmine. Sinabi nito na ang usapin ay hindi lamang tungkol sa isang celebrity, kundi kung paano patuloy na tinatrato ang kababaihan bilang consumable at ginagawang paksa ng pantasya sa halip na kilalanin na may sariling kakayahan, talino at otonomiya. Binigyan din niya na ang mga opisyal ng pamahalaan ay may responsibilidad na itaas ang antas ng diskusyon at igalang ang mga kababaihan. Hindi rin niya maaaring maging palusot ang ganitong pahayag bilang isang simpleng compliment. Ngunit ayon sa mambabatas, taken out of context umano ang kanyang mga nasabi. At kagaya ng sinabi ko, there was no malice intended in that analogy. I wanted to drive a point na ang punto ko, desires and imaginations without an overt act is not an impeachable offense. The analogy made was not intended to put malice in that particular statement. Ang gusto natin is i-point out that kadalasan may mga statements which are taken out of context. Humingi naman ito ng dispensa kay Ann Curtis at sa mga nasaktan sa kanyang naging pahayag. Dagdag pa nito sa tingin niya ay naging effective pa ang paggamit niya ng analogy dahil mas nabigyan ngayon siya ng atensyon. Ngunit para kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, dapat irespeto ang mga kababaihan at hindi dapat magkaroon ng mga ganong klaseng pahayag, lalo na nasa gitna ito ng pagdinig sa Kamara. Panawagan ito kay Congressman Suntay at ibang mambabatas sumailalim sa gender sensitivity training dahil sa lumabas na offensive remarks. Kaya may panawagan tayo, a very sincere one, to Representative Suntay and to all members of the House of Representatives to undergo a gender sensitivity training. Walang espasyo dito sa kapulungan ito at kahit saan para sa pag-objectify ng kababaihan. Pero para kay Congressman Suntay, uncalled for o hindi na kailangan ng gender sensitivity training dahil gender sensitive umano naman siya at nabigyan lang umano ng maling pagkahulugan ang kanyang salaysay. Aga sa ngayon, wala pang ethics complaint na inihain laban kay Representative Suntay sa Ethics Committee. Ngunit ayon kay Representative Sendanya, ibinibigay niya ang desisyon sa kanyang mga kapartido at mga kababaihan dito sa Kongreso na magdesisyon kung anong mga aksyon ang dapat gawin patungkol sa naging issue. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan. Aga. Maraming salamat, Evan Alvarez. Naghain ng reklamong perjury si Vice President Sara Duterte laban sa nagpakilala umano niyang bagman na si Ramil Madriaga ngayong araw. Sa opisyal na pahayag ni VP Sara, sinabi nitong nais niyang mapanagot si Madriaga sa kanyang mga kasinungalingan. Giit ng Vice Presidente, hindi niya hahayaang gamitin ang mga imbentong kwento upang linlangin ang publiko. Inaasahang magtatagal pa ang nangyayaring gulo sa Middle East kung saan nagsasagawa ng opensiba ang Estados Unidos at Israel laban sa bansang Iran. Ayon kay US President Donald Trump, handa ang Amerika sa matagalang labanan kung ang kapalit nito ay ang katiyakan na mawawakasan ang banta ng nuclear program ng Tehran. May report si Joanne Nano. Posibleng umabot ng 4 hanggang 5 linggo ang military operation ng Estados Unidos na Epic Fury na layong hadlangan ang pag-unlad ng nuclear at ballistic missile program ng Iran at wasakin ang mga kakayahan nito na itinuturing na banta sa seguridad ng Amerika at ng mga kaalyado nito. Ayon kay US President Donald Trump, ito ang orihinal na projection ng kanyang administrasyon. Gayunman, may kakayahan ng US na palawigin pa ang operasyon kung kakailanganin.
We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always, and we have right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. Binigyang diin ng Pangulo na hindi ito isang panandaliang hakbang, kundi isang strategic desisyon na matagal nang pinagplanuhan ng Amerika. Anya, ang pag-atake ay isinagawa sa paniniwalang ito na ang huling pagkakataon upang pigilan ang Iran. This was our last best chance to strike what we're doing right now and eliminate the intolerable threats posed by this sick and sinister regime. And they are indeed sick and sinister. Iginiit ni Trump na lumalakas at lumalawak ang missile program ng Iran at nagiging malinaw na banta sa mga pwersa ng US. Kabilang sa mga layunin ng operasyon ng pagwasak sa missile capabilities ng Iran, pagpigil sa suporta nito sa mga militanteng grupo at pagtiyak na hindi ito makagagawa ng nuclear weapon. Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities. Second, we're annihilating their navy. Third, we're ensuring that the world's #1 sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon. Inamin din ng Pangulo na may mga nasawi ng American service personnel sa gitna ng operasyon. Gayunman, desidido ang Amerika na ipagpatuloy ng military force ang operasyon bilang paggunita sa mga kasamahan na nagbuwis ng buhay para sa misyon. In their memory, we continue this mission with ferocious, unyielding resolve to crush the threat this terrorist regime poses to the American people. And John Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakatakdang pag-usapan ngayong araw ng Department of Energy kasama ang mga kumpanya ng langis sa bansa ang tungkol sa mga paghahandang gagawin para sa inaasahang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod na linggo. Narito ang ulat ni Benedict Samson. Inaasahan na ng Department of Energy ang pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo sa kabila ng nangyayaring tensyon ngayon sa Middle East. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, bagamat wala pa silang nakikitang projection, pinaghahandaan na nila ang magiging epekto nito sa Pilipinas. Ngayong araw, magkakaroon ng pagpupulong ang Department of Energy at mga oil company at kabilang sa aalamin ay ang gagawing contingency plan, ang pagpapatupad ng staggered price o pag-utay-utay ng dagdag presyo sa langis upang hindi mabigatan ang mga consumer. Kaya lahat po nag-prepare. Hindi pa po kailangan yan. Actually, baka hindi nga kailangan. Pero kailangan prepared tayo. And that is the behavior that we want from our oil companies, from our attached corporations, and for the whole of DOE. Kaya naman para hindi mahirapan ang pamahalaan, inirekomenda ng DOE sa ilang ahensya ng gobyerno ang pagtitipid sa paggamit ng oil products. Ayon pa sa DOE, isa rin sa pwedeng gawin para makatipid ay ang paggamit ng electric vehicle, carpooling at pagsakay sa mass transportation. Kung ang ating pong conventional na sasakyan, 5 piso po kada kilometro ang kinukonsumo, pag lumipat po tayo ng HEV or PHEV, nasa 3 pesos and 50 centavos lang po kada kilometro ang tinatakbo, at pag electric nasa 1 peso and 71 centavos. Bilang tugon, inirekomenda naman ng ilang senador na bawasan ang travel at adjustment sa pasok sa Senado. Kasama din siguro sa mga travel, isa po yan. And then, I believe, I will suggest that we have to, i-input ko po yan, yung sinasabi po niya na galing sa Pangulo, how to save. So, I'll probably include that also, and I will tell the Senate President regarding that matter. How can we contribute? But siyempre ngayon, since in immediate natin, what we can do is, baka kung kaya mag-implement ng 4-day work week, instead of 5 araw na sa kalsada, 4 days, 5 mga companies, or work from home para hindi lalabas ng kalsada. Kasi once yung lumabas yan, gastos ng petrolyo yun. Bukod dito, mahigpit ding babantayan ng DOE ang presyo ng langis na ipinatutupad ng mga oil company upang masiguro na walang maaabusong motorista. Samantala, nakatakda ring pag-usapan ng Energy Department at oil company sa bansa ang pagbibigay ng discount upang nang sa ganon ay hindi mahirapan ang nasa sektor ng transportasyon.
ini-instruct sa amin na priority topic ni Secretary ay yung ituloy-tuloy at i-expand pa yung mga discount programs. Ngayon, ang tabulated namin na discount promo ng mga oil companies ay may lumalabas na 1 peso to as high as 5 peso discount per liter. So napakalaking bagay na ho, lalo na yung 5 peso na yan. So malaking bagay ho yan sa ating consumers. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Masusing binabantayan ng pamahalaan ang dollar-peso exchange rate dahil sa posibleng epekto nito sa remittances ng mga overseas Filipino workers sa gitna ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pagbabago sa palitan ng dolyar at piso ay maaaring makaapekto sa halaga ng perang natatanggap ng mga pamilyang Pilipino mula sa abroad. Layunin din itong matukoy ang magiging kabuang epekto nito sa kanilang kabuhayan. The other statistic which will have an effect on remittances is going to be the exchange rate between the dollar and the peso. So we will just have to watch that very, very closely and to see what the effects are. That's why tawag ko mixed bag, halo-halo talaga. May aakyat, may bababa. Kasi kung umakyat ang peso, lumalaki ang remittance. Pero kung bababa naman, ang actual na dolyar na pinapadala dito, di bababa. We don't know where that balance is going to end. Ilang kasunduan ang nilagdaan ng Pilipinas at South Korea sa pagbisita ni Korean President Lee Jae-myung. Kahapon, nakipagpulong ang South Korean leader kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang at tinalakay ang mahalagang usapin. May balita si Nel Maribuhok. 10 kasunduan ang nilagdaan ng Pilipinas at South Korea sa state visit ni South Korean President Lee Jae-myung. Sinaksihan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at South Korean leader ang pagpipresenta ng mga nilagdaang kasunduan na may kaugnayan sa defense, agriculture, pang-ekonomiya, digitalization at iba pa. And as we have just witnessed, we concluded a number of agreements in the field of defense materials procurement, veterans affairs, agriculture, trade, investment and economic cooperation, intellectual property, digital cooperation, digitalization and innovation, Korean language training in schools, cultural cooperation, and police cooperation, which will sustain the momentum of the Philippines-Republic of Korea strategic partnership for the future. Nangako naman si President Lee ng patuloy na suporta ng kanyang bansa sa mga isinusulong na polisiya ng Marcos administration. I told President Marcos that I support the infrastructure policy that he has placed great emphasis on and that Korea will work closely with the Philippines to play our role. President Marcos responded welcomingly. Furthermore, I will continue to support the Korean defense industry firms so they may actively participate in modernization projects of the Philippine military on the basis of the implementation agreement for the defense industry procurement. Ayon kay Pangulong Marcos, tinalakay rin nila ng South Korean leader ang mahalagang isyu sa riyon, kabilang na ang mga usapin sa South China Sea at Korean Peninsula. Binigyan diin ng dalawang leader ang halaga ng paninindigan sa rules-based international order, partikular na sa maritime domain. Nagpasalamat rin si PBBM sa tulong ng South Korea sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at pagpapalakas sa Coast Guard, pamumuhunan, ilang mahalagang infrastructure projects, paggamit ng artificial intelligence at pagbibigay proteksyon sa mahigit 70,000 Filipinos na naninirahan at nagtatrabaho sa Republic of Korea. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagsimula na ngayong araw ang pagdinig ng Senate Committee on Ethics sa mga reklamo laban sa ilang senador. Dito nakatakdang talakayin ng komite ang mga reklamong isinumite laban sa ilang senador. Mula sa Senado, makibalita tayo kay Jed Neresina Live.
Jed, sino-sinong senador ang present sa pagdinig ngayong araw? Senate Committee on Ethics and Privileges kaninang umaga kung saan dinaluhan ito ng 7 senador at pinangunahan ito ng chairman ng komite na si Senator J.D. Ejercito. Dumalo sa pagpupulong sina Committee Vice Chairperson Senator Kiko Pangilinan at Senate President Tito Soto III. Present din sa nasabing session sina Senator Rizzo Ontiveros, Senator Rodante Marcoleta, Senator Erwin Tulfo at Senator Amy Marcos. Ayon kay Senator Ejercito, prioridad ng komite ang adoption ng mga rules bago isalang ang masusing vetting ng 6 na reklamong kasalukuyang nakahain sa kanilang komite. Isa sa inaasahang sentro ng diskusyon ay ang reklamo laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa na may kaugnayan sa ilang buwan nitong pagliban sa Senado. Tiniyak naman ng komite na susunod sila sa first in first out na proseso. Ngunit tumanggi muna si Senator Ejercito na magbigay ng karagdagang detalye upang matiyak ang pagiging patas ng investigasyon. Aga bandang maga alas 12 ay natapos na rin itong executive session o yung closed door hearing ng Senate Committee on Ethics and Privileges at ngayon kasalukuyang nagbibigay ng update ang chairman ng komite na si Senator Ejercito at isa sa nabanggit niya na nabigyan na ng kopya o listahan ng mga cases na naihain sa komite yung mga miyembro ng Committee on Ethics and Privileges. Bukod dito, nabanggit niya na yung first in first out pa rin yung pagsasalang nila ng mga reklamo kung saan pang-anim dito is yung reklamo laban kay Senator De La Rosa. Ayan muna update, balik sa inyo aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Nakipagpulong si National Defense Secretary Gilbert Gibot Teodoro sa mga kinatawan ng Indian Defense Industries kahapon. Isinagawa ito sa AFP Commissioned Officers Country Club sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Nakipagdialogo at nakipagpalitan ng insight sa development ng defense technologies ang kalihim. Ang mga Indian manufacturers ay kabilang sa malawak na sektor kasama ang land systems, ammunition and manufacturing, maritime and naval systems, aerospace and space, at cyber and electronics. Nauna na rin bumili ang Pilipinas ng BrahMos missiles ng India. Isa itong supersonic cruise missile na dinevelop ng India. Wala umanong katotohanan ang kumalat na balitang mayroong suspensyon ng klase at trabaho sa buong bansa dahil sa banta sa seguridad. Bunsod nito, inatasan na ng pamunuan ng Philippine National Police ang Anti-Cybercrime Group na alamin kung saan nagmula ang naturang impormasyon. Mula sa Kamkrame, may live report si Lea Ilagan live. Lea, may lead na ba ang PNP kung saan ito nanggaling at sino yung nasa likod nito? Sa ngayon ay iniimbestigahan pa nga ng PNP Anti-Cybercrime Group kung sino ang nagpakalat nitong sinasabing fake news kaugnay nga ng suspension o nationwide suspension ng trabaho at ng klase simula March 4 hanggang March 6, 2026 dahil sa umano'y banta sa seguridad. Sa isang pahayag aga, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na hindi nagmula ang anunsyo sa alinmang otorisadong ahensya ng pamahalaan. Nilinaw din ni Chief PNP na sa lukuyan ay wala silang nabeberipikang security threat na nag-uudyok o mag-uudyok sa ganitong uri ng advisory. Dahil nga dyan, pinakilos na ng PNP ang Anti-Cybercrime Group upang tukuyin ang source ng mapanlinglang na post. Nakatakda umano magsagawa ng kaukulang aksyon laban sa mga mapatutunayang responsable sa pagpapakalat nito. Dagdag pa ni Chief PNP, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng buong bansa. Nagbabala rin ng pambansang pulisya aga laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon na may umiiral na mga batas laban sa pagpapakalat ng fake news at maaaring papanugutin ang sino mang responsable dito. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan.
Pananagutin ng Philippine Nautical and Technical Colleges ang sinumang individual, grupo o organization na sangkot sa pagkasawi ng isang marine student sa Dasmariñas, Cavite na hinihinalang biktima ng hazing. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng kolehiyo ng nasawing estudyante, sinabi ng pamunuan nito na isusulong nila ang maximum disciplinary sanctions at legal remedies kaugnay ng kaso. Mariin din nilang ipinagbabawal ang hazing at sinabing hindi nila ito pinahihintulutan sa loob ng kanilang institusyon. Walaan nilang pinahihintulot ang fraternity o sorority sa kanilang kolehiyo. Mariing binabulaanan ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla ang issue na may vigilante o extrajudicial killings sa ilalim ng PBBM administration. Kasunod ito ng pahayag ng lead defense ni dating President Duterte sa International Criminal Court na patuloy ang patayan sa Pilipinas. Alamin natin ang detalye ng ulat na yan mula kay Dante Amento Live. Dante, ano yung mga naging batayan ni Secretary Remulla sa kanyang pahayag na walang extrajudicial killings ngayon? Magandang tanghali, Aga. Walang ibinigay na specific na ebidensya o batayan si DILG Secretary Remulla dito sa naging pahayag nga ni Attorney Kaufman. Pero kaugnay sa umano'y paglagana pa rin ng patayan sa Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So ito nga yung naging sagot ni Department of the Interior Secretary Remulla sa naging pahayag ng lead counsel ni FPRRD sa International Criminal Court. Sa confirmation of charges ni FPRRD, binanggit ni Kaufman na nagpapatuloy ang patayan o extrajudicial killing sa Pilipinas sa ilalim ng PBBM administration. Hinamon pa ni Kaufman ang ICC Office of the Prosecutor kung bakit hindi imbestigahan ang vigilante killings at papanagutin ang mga may pakana nito. Sa mahigit anyang 300 napapatay sa ilalim ng PBBM administration, mahigit 160 dito ay mga state agents tulad ng mga pulis ang may kagagawan. Direkta itong pinabulaanan ng DILG Secretary at tiniyak niyang walang ganong nangyayari. Ipinagmalaki ni Remulla na naging matatag umano ang bansa sa ilalim ng PBBM administration. Ang Philippine National Police ay mayroong mataas na trust rating at maganda ang naging mga pag-uugali ng mga pulis kung saan nagpapakita sila ng ng pagiging professional. Yan man nating update mula dito sa Maynila. Balik sa Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Umutang lang nasa 8.2 billion pesos ang Pilipinas sa Japan International Cooperation Agency o JICA para sa rehabilitasyon ng MRT-3. Ayon sa Department of Finance, ito ang third tranche ng financing agreement ng Pilipinas at JICA. Ilan sa mga paggugugulan ng inutang na pondo ang pagsasaayos ng train system, improvement sa performance at paghahanda sa expansion sa hinaharap. Ayon sa Finance Department, inaayos din ang tracks, signals, power, overhead lines, communications at station and maintenance equipment. Target ng Department of Public Works and Highways na tapusin na ang mga proyekto kontra mga pagbaha sa Marikina River sa kalagitnaan ng taong 2027. Ito ang inilahad ni DPWH Secretary Vince Dizon kasabay ng pag-iinspeksyon nito sa flood mitigation projects sa Marikina City. Mula sa Marikina City, alamin natin ang update sa report ni Asher Kadapan Jr. Live. Asher, ano yung dahilan ng antala sa pagkukumpleto ng proyekto sa Marikina River? Aga limitado ang pondo. Ito ang pangunahing hamon na tinukoy ni Public Works Secretary Vince Dizon. Kaya tumatagal ang mga proyekto dito sa Marikina River na layo na maibsan ang mga pagbaha tuwing umuulan at bubuhos ang ulan.
Patuloy ang konstruksyon ng Department of Public Works and Highways para sa flood mitigation projects sa lungsod ng Marikina. Pangunahin na dito ang mga proyekto sa Marikina River na nagiging sanhi ng mga malulubhang baha at sakuna sa mga komunidad. Ayon kay Secretary Vince Dizon, bagaman hindi pa tapos ang mga proyekto, ay nakapagsisilbi na rin ito ng malaki laban sa mga pagbaha. Simula pa ng bagyong Ondoy noong 2009, nasa 80 hanggang 90% pa rin ang pagiging epektibo nito. Gayunman, binigyan diin ng kalihim na dapat paspasan ang pagkukumpleto ng proyekto. Itong flood mitigation natin na funded ng ating Japanese partners. Kumuha lang tayo ng firm commitment sa partners natin tsaka sa central office, project management office natin. By 2027, mid-2027, itong buong project natin ng flood mitigation for Pasig Marikina matatapos na. Tiniyak ni Dizon na habang hindi pa natatapos ang mga proyekto laban sa baha sa ilog ng Marikina, nagsasagawa rin ng iba pang paraan. Kabilang na dito ang dredging at ang pag-aayos ng drainage para mas mapabilis ang daloy ng tubig papunta sa mga ilog. May tinatawag silang low water channel, tapos may high water channel. So, ito low water channel yan. Yung nakikita nyo ngayon. Kasi summer ngayon eh. So ito na ang mababang level ng Marikina River. No, kaya ano yan, hindi totoong yan lang ang tubig sa Marikina River. Kasi pag nag-ulan na, pag bumaba na ang tubig galing sa Sierra Madre, sa bundok, tataas na yan. Yun naman yung high water channel. Aga, bukod sa Marikina River ay 4 pa na flood mitigation projects ang personal na binisita ng DPWH sa pangunguna nga ni Secretary Vince Dizon upang matiyak na tuloy-tuloy ang pagkonstruksyon ng mga proyekto. Yan ang latest dito sa Marikina. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Isang Brahminic kite o mas kilala sa tawag na lawin sa Tagalog o banog sa Visayan ang na-rescue ng mga otoridad sa barangay Astorga, Daram, Samar kahapon sa pamamagitan ng report mula sa concerned citizen. Matapos itong masuri at malagay sa ligtas na lugar, ibinalik ito sa kanyang tahanan o natural habitat. Ayon sa International Union for Conservation of Nature, kabilang ang lawin sa list concern ng ibon. Pero unti-unti na rin nauubos ang kanilang mga lahi dahil sa lumiliit na tahanan o habitat. Sa Pilipinas, ang mga ibon ay protektado sa ilalim ng Republic Act 9146 o Wildlife Resources Conservation Protection Act of 2001. Pinasabugan ng Granada ang bagong tayong fast food chain sa Barangay Malakas, Lamitan City kagabi. Sugatan sa insidente ang 22 anyos na laborer at residente ng Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang isaulat ng Lamitan City Police Station na diskubring wasak ang glass bowling sa kaliwang bahagi ng gusali at may mga butas ang konkretong pader na hinihinalang dulot ng shrapnel. Patuloy ang investigasyon sa tulong ng Provincial Explosive and Cannon Unit at Provincial Forensic Unit. Isinasagawa rin ang backtracking ng CCTV at Joint Hot Pursuit Operations kasama ang iba't ibang unit ng pulisya at militar. Hindi pa tukoy ang suspect at motibo ng pag-atake. Magtatanim ng nasa 690,000 na mga puno ang Department of Transportation o DOTR sa Pampanga at Cavite bilang bahagi ng North-South Commuter Railway Project o NSCR. Ayon sa ahensya, kaakibat na ang pagtatayo ng big ticket project ang pagsusulong ng greening program para sa climate protection initiatives. Isasagawa ng DOTR ang tree planting simula sa July sa watersheds ng Sapang Bato sa Angeles City at sa Cobia sa Mabalacat, Pampanga, gayon din sa Maragondon sa Cavite. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez,
Ang mga punong itatanim ay kapalit na rin ng mga naputol na puno dahil sa konstruksyon ng NSCR project. Bahagyang nagbukas muli ang mga paliparan sa United Arab Emirates matapos ang ilang araw na pagsasara ng airspace bunsod ng mga pag-atake ng Iran noong March 1. Ayon sa General Civil Aviation Authority sa Abu Dhabi, nagsimula na ang tinatawag na Exceptional Flight Operations sa mga paliparan ng UAE. Dahil dito, nasa 60 flight ang pinayagan na magbiyahe kung saan mahigit 17,000 pasahero ang nakaalis na sa bansa. Tinatayang nasa 80 flight ang makapagbiyahe na kada araw at makapagsasakay ng mahigit 27,000 pasahero. Nagpaalala ang GCAA sa mga pasahero na huwag munang pumunta sa mga paliparan hanggat hindi sila nakatatanggap ng abiso mula sa kani-kanilang airline upang maiwasan ang siksikan at matiyak ang maayos na proseso. Ang UAE airspace ay pansamantalang isinara matapos tamaan ng mga pag-atake ang ilang pasilidad kabilang ang Dubai International Airport. Inanunsyo ni French President Emmanuel Macron ang pagdaragdag ng kanilang nuclear warheads. Hindi binanggit ng Pangulo kung gaano ito karami. Ngunit ito ang kauna-unahang pagkakataon mula pa noong 1992 na palalakihin ng France ang kanilang nuclear arsenal. Ang hakbang na ito ay nakikita bilang tugon sa lumalaking pangamba sa Europa kaugnay ng seguridad lalo na sa gitna ng paulit-ulit na tensyon sa pagitan ng mga lider ng Europa at ni US President Donald Trump. Matatandaan ng France ang nag-iisang nuclear power sa European Union. Iginiit naman ni Macron na ang anuman desisyon sa paggamit ng kanilang nuclear weapons ay mananatiling eksklusibong kapangyarihan ng Pangulo ng France. Matapos ang dalawang magkasunod na setback, nananatiling matibay ang kumpiyansa ng AFP Lady Gunner, DFA emissaries at Pag-ibig Fund Lady Smashers na makabawi. Balik ensayo ang mga kupunan at tututok sa mga adjustment at strategy habang pinag-iigting ang connection at disiplina sa pag-iwas sa errors para sa susunod na taagisan sa court. Narito ang ulat ni Mia Alonzo. Patuloy na magpapakita ng competitive na laro at determinasyon ang AFP Lady Gunner, DFA Emissaries at Pag-ibig Fund Lady Smashers sa susunod na pagsabak sa UNTV Volleyball League Season 4. Aminado ang AFP Lady Gunner na kailangan nilang pag-aralang mabuti kung paano maiiwasan ang unforced error na isang hadlang patungo sa kanilang momentum. Pero continuous pa rin, wag lang kami magsasawa. Siyempre, nandun pa rin yung passion sa paglalaro. Yung eagerness namin na manalo, and pag-aralan pa kung ano yung mga errors na yun yan, na dapat iwasan talaga namin. Bagamat nadumina ng Comelec Suffragettes ang kanilang laban sa Game 1 sa Paco Arena noong March 1, nakaisang set naman ang AFP bilang pagpapakita ng kanilang potensyal sa laban. Samantala, ang DFA Emissaries sa kanilang naging tagisan kontra BFP Lady Firefighters. Humatawagad sa unang sabak ang grupo at nakuha ang first set sa score na 25-17. Gayunman, aminado ang koponan na kinapos sila sa stamina at agility, bunsod ng mahahabang palitan ng punto sa net na nag-uwi sa kanilang pagkatalo sa ikalawang pagkakataon. Meron naman kami mga pinag-uusapan pang strategy, especially sa rotation, sa position. Kulang kami ng attacker, kumbaga, kasi nagamit namin isang import namin as setter. So, yun. Pero may mga rotation kaming babaguhin, pagtsatsagaan namin, tatry namin sa mga susunod namin training. Pagka effective yun, gagamitin namin. Naging maganda rin ang unang palo ng Pag-ibig Fund Lady Smashers at inangkin agad ang unang set sa Game 3. Bagamat nauwi pa rin ng PNP Lady Patrollers ang pagkapanalo sa ikalawang pagkakataon, hindi naman magpapatinag ang koponan na magpatuloy na bumawi sa mga nakaabang pang mga laro. Isa sa kanilang tututukan ang magpatuloy sa gitna ng crucial game. Pag mga crucial game kasi medyo humihina yung loob ng mga players. Yun lang, siguro
tuloy-tuloy lang sa support. Hindi man namin nakuha sa panguna, sa pangalawa, sa pangatlo, itatry pa rin namin palagi. Hindi pa man pumapabor sa kanilang panig ang resulta, nananatili ang determinasyon ng tatlong koponan na lumaban at makabawi sa kanilang mga susunod na mga laro. Abangan ngayong Miyerkules ang pagpapatuloy ng pasiklaban ng bawat ahensya ng pamahalaan. Sa unang match, maghaharap ang MMDA Lady Spikers at NHA Home Masters ng alas 12 ng tanghali. Susundan nito ng sagupaan ng DNR Lawin Spikers at PhilHealth Health Insurers ng alas 2 ng hapon. At pagsapit ng alas 4 ng hapon, magtatagisa naman ang AFT Lady Gunner at Pag-ibig Fund Lady Smashers. Tutukan ang paghaharap ng mga koponan sa nag-iisang liga ng public servants. Abangan ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nasaksihan ang diwa ng volunteerism at bayanihan sa ginanap na taunang cleanup drive sa bansang Australia. Ang naturang inisyatibo ay sabayang ginawa sa iba't ibang panig ng bansa upang maipakita ang pagpapahalaga sa kalikasan. Narito ang ulat ni Mariel Latoza. Itinuturing na mayaman at maunlad na bansa ang Australia, kaya marami ang nagnanais na makapunta at manirahan dito. Subalit kaakibat ng pagunlad ang isang malaking suliranin gaya ng ibang bansa sa mundo, ang basura. Kaya isang inisyatibo ang taunang ginagawa sa bansa na pinasimulan ni Ian Kiernan noong 1989, ang Clean Up Australia Drive. Layunin nito na magbukas ng kamalayan ng publiko sa tamang waste segregation at paglilinis sa mga komunidad na ginagawa tuwing unang linggo ng Marso. Kasamang nakiisa ay ang mga volunteer mula sa Members Church of God International. Nakakatulong po tayo sa ating mga kapwa-tao dito sa lugar o sa dako ng Australia para po tayo ay makapaglingkod sa maliit na paraan, makatulong po tayo sa kalinisan at sa ikaayos ng mga lugar po na ating pinuntahan. Alam ko na isang malaking bagay din yon sa community na malinis yung lugar, na kahit paano ay ma-safe yung mga tao na nandoon, especially dito sa park, matanggal yung mga kagaya niya, yung mga napulot ko, mga sharpened objects. Isang magandang bagay at isang magandang pagkakataon din. Ayon kay Atia Elsie ng EnviroCom Australia, isang grupo na nagtataguyod ng malinis na kapaligiran, sa pamamagitan ng programa ay matuturuan ng publiko na magkusa ng linisin na ang kanilang komunidad. Ikinatuwa naman ng grupo na makita ang mga Pilipino na siyang masigasig sa pagtulong at pakikiisa sa layunin ng programa. Finding microplastics as well, so your tiny little plastics. At the end of the day, though, we do need to get a little bit of education out there to try and stop this stuff from getting out there in the first place. We don't want to just keep picking up rubbish for the rest of our lives. It'd be great if it wasn't there in the first place. So education's key, absolutely. Thank you all for taking part in it and making our city look beautiful. And I have worked with Filipino community before and have always appreciated their support in the wider community. A huge thank you to your entire cohort, your church, MCGI. Thank you so much for giving out your time, your volunteers and your passion to help clean up, picking litter up off our beaches and our parks. It makes a massive difference and we're super grateful. Ang pangangalaga sa kapaligiran ay hindi lamang tungkulin ng isang mamamayan, kundi bahagi ng pagganap sa aral ng pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa. Mariel Latoza, UNTV News and Rescue Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 21, versikulo 21, na nagsasabi, ang sumusunod sa katwiran at kagandahang loob, nakakasumpong ng buhay, katwiran at karangalan.
Yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.